Mga kapuso, meron daw bagong modus ngayon ang masasamang loob na ang punteriya ay mga dentista. Ang sospek ay magpapanggap na pasyente. Tapos pagnanakawan at hahalayin para wang dentista sa loob mismo ng klinika. Si Emil Sumangin, naka-alerto 24 eksklusibo. Ito ang itsura ng mga suspect alinsunod sa description na ibinigay ng mga biktimang dentista na umunoy halos magkakasunod na hinold up at sinasabing pinagsamantalan pa ng grupo sa loob ng kanilang mga klinika sa magkakaibang lugar sa Metro Manila nitong mga nakalipas na mga araw. Sa pakiusap na ikubli ang kanyang mukha sa kamera, pinahintulutan ng GMA News na makapanayamang isa sa mga pinakahuling dentistang biniktima ng grupo na itatago namin sa pangalang Arlene. Nagpanggap na walk-in patient sa kanyang klinika ang nag-iisang suspect. Disente, nakabigis pang opisina at di alahas pa, kaya hindi raw siya nagduda. Nagsabi raw ang suspect na magpapapasta ng ngipin, pero hindi pa man nagsisimula ang procedure, tumayo na ito sa dental chair sa kabumunot ng baril. Kinuha na niya yung mga gamit namin. Tapos nung kinuha na niya lahat, yung cash, yung cellphone, yung wristwatch ko. Nang matangay na raw ang may 40,000 pisong alahas at pera, iginapos daw ng suspect si Arlene sa dental chair gamit ang kable ng kuryente, saka raw siya pinagsamantalahan. Humihindi ako. Yun. Tapos nagagalit siya pag gumaganon. Parang tinututukan niya ako ng kutsilyo. Naglag sa patient's record book sa pangalang Alvin Santos ang suspect. Ang estilo na ito ng grupo, tugma sa naitalang kaso rin sa Bulacan, Antipolo, Marikina at pinakauli sa Maynila kung saan mag-inang dentista rin ang biniktima. Iginapos din sila sa dental chair sa Camilo Lestia. Nakakainis na rin yung nangyayari. Parang sobrang kapal na nung mukha nito kasi walang nakakahuli sa kanya. Hindi rin lumalabas masyado sa TV. So ngayon, eto para lang maging aware din yung mga dentists na may nangyayaring ganito. Ang Philippine Dental Association, inalerto na rin ang kanilang mga miyembro sa bagong modus na ito. Kailangan mag-install ng sort of a measures na let's say mga CCTV camera. Mag-employ na sila ng lalaki din na parang gwardiya o parang alalay. Ayon sa PNP, iniimbestigahan na nila ang kaso at may sinusundan ng grupo. Emil Sumangin, naka-alerto 24. Samantala, karumal-dumal ang ginawang pagpatay sa isang batang butanding sa Lauan, Antique. Bukod sa pinagsasak siya, pinutol pang kanyang buntot. Nakatutok si Fabien Paderes ng GMA Iloilo. Sinaksak ng 6 na beses at pinutulan ng buntot. Ito ang dinanas ng kaawa-awang baby whale shark o butanding sa kamay ng di pa kilalang mga sospek sa Barangay Ulok, Lawaan, Antique noong Sabado. Galit na galit si Lawaan Mayor Aser Baladhay nang makita ito. Pananagutin daw nila ang may kagagawa nito. Hinuli na ang may-ari ng bangka na ginamit ng mga nakahuli sa butanding. Maaari raw kasuhan ang may-ari ng bangka kung hindi niya ituturo kung sino-sino ang pumatay sa butanding. Isa base sa akong informante, sang pagdakop kay nasang bitana, buhi pa ni siya kag totally pagid siya alive gid katama So galing tungod siguro sa may mga iban silang intensyon ang mga nagabulig diri sa bitana. So muna ginutdan na sa ikog agud hindi ka pamirsa kag gindala diri sa may Barangay Ulok. 1 taon at kalahati ang edad ng baby butanding. May haba ng 12 talampakan at 300 kilo ang bigat. Ang mga butanding o Rhincodon typus ang pinakamalaking isda sa buong mundo at madalas makita sa karagatan ng Pilipinas. Idineklara itong endangered species noong taong 1998, kaya bawal hulihin at katayin. Mula rito sa Iloilo, Fabien Paderes, nakatutok 24 oras. Up next, Robert Pattinson hinalikan si Taylor Lautner nang manalo sa 2011 MTV Movie Awards. Non-stop ang pagtuto dito sa 24 oras.